Hello SSS pensioners and survivor pensioners. Ang video na ito guys ay para po doon sa mga nagtatanong kung paano po mag-comply ng AKOP via online para hindi na nila kailangan pang pumunta sa SSS branch. So mayroon pong dalawang paraan para makapag-comply po kayo ng AKOP online. Number 1, through email. Magsasubmit lang kayo sa email. And number 2 naman, through video conference. So magsiset po kayo ng appointment, magre-request kayo ng appointment with SSS for video conference. Unahin po natin tong AKOP sa pamamagitan ng email. Isesend nyo lang po sa kanila yung mga documents nyo. Ang kailangan nyo guys, accomplished AKOP form. Pwede nyo tong i-download sa Google. I-search nyo lang yung SSS AKOP form. I-click nyo yan, tapos yan yung itsura niya. Pwede nyo i-download. Tapos i-fill out yung form na yan. Dapat complete. No? And then, kailangan nyo po ng isang primary ID o kaya dalawang secondary ID ng pensioner. And then, kailangan din po ng ID ng dependent para naman po ito sa dependent children na may guardian. And, kailangan nyo rin po ng chest level photo ng pensioner na may hawak na dyaryo kung saan ang headline at pitcha ng pagkalathala ay malinaw na nakikita. May background na news or ticker sa TV na nagpapakita ng news headline at date. Pwedeng dyaryo, pwedeng sa TV mismo guys, kapag nanonood kayo ng news, dapat nakikita po yung date sa likod at malinaw dapat yan. So hindi naman kailangan whole body, kahit hanggang dito niya lang yung photo na yon. Importante malinaw. Okay? And then medical document na sumusuporta sa disability benefits para naman ito sa mga total disability pensioner. Kapag nakumpleto niyo na yung mga documents na yan guys, mag-i-email kayo doon sa SSS branch na malapit lang sa area nyo. Paano natin kukunin ang kanilang email address? I-search lang po natin sa Google itong SSS branch locator. Yan, tapos i-click natin yan. And then dito sa region, pipili ka lang sa region kayo, anong SSS branch, tapos i-click natin tong search. So for example, ako pinili ko yung CR Antipolo branch. So andito guys yung email address ng Antipolo branch. Dito ko isi-send ang mga documents ko para sa AKOP compliance. Marunong naman na siguro kayong gumamit ng email guys, diba? For example, anong email kayo may gamit kayo dyan, Yahoo ba or Gmail? So pupunta lang naman kayo dun sa compose. Tapos ilagay nyo doon ang email address ng SSS na pinili nyo. Tapos doon sa subject, lagay nyo AKOP. Tapos pangalan mo, /retirement ka ba? Or disability pensioner ka ba? Okay? Tapos dito sa body of the letter guys, lagyan nyo na lang Dear SSS team or Dear Mama Sir, please view attached files for my SSS AKOP compliance. Hoping for your response. Tapos, i-attach nyo na lahat ng mga documents nyo doon guys, na pinagbabanggit natin. And then, wait nyo na lang yung response ni SSS. Pag hindi sila nag-response, tapos malapit na yung birth month nyo, i-follow up nyo ulit. Doon kayo mag-follow up sa email kung saan kayo nag-send. Para nandun lang yung history ng email nyo. Okay po, ngayon proceed tayo sa number 2, AKOP sa pamamagitan ng video conference. Ito guys, mag-i-email kayo sa SSS. Magre-request kayo ng appointment for video conference. At si SSS po ay mag-notify yan sa inyo kung saan kayo mag-video conference, through Viber ba or through MS Teams. So, hintayin nyo yung reply nila. Ngayon, paano kayo magre-request ng video conference? Mag-email lang kayo. For example, dito tayo sa binundo@sss.gov.ph. Ang subject na ilagay po natin, AKOP-VC or video conference. Pangalan mo, retirement pensioner ka ba? Disability pensioner. Tapos dito sa body of the letter guys, ilalagay nyo dito yung Dear Ma'am and Sir, may I request for a video conference for my AKOP compliance. So ilalagay natin dito preferred date and time. For example, lagyan nyo ng date yan, tapos anong oras, and then ilalagay nyo po yung SSS number. Tapos yun na, isasend nyo na yun. So interviewin kayo nga ni SSS guys via video conference. Tapos, after nyo mag-usap, sasabihan pa rin kayo niya ni SSS, okay, yung mga ganitong documents, paki-email po sa amin, ganyan.
Yun. Okay po, sa mga pensioners natin dyan, sana ay maliwanag sa inyo guys paano mag-comply ng AKOP through email lang para hindi na kayo magpagod-pagod pang pumunta sa mga SSS branch. Alright? And take note guys ha, tandaan nyo, mag-comply kayo ng AKOP lagi. Okay lang kahit ahead of time. Yung hindi nyo pa naman birth month pero nag-comply na kayo. For example, birth month mo is August, pwede ka na mag-comply ngayong July. Okay? Kasi minsan sa SS tagal mag-response eh. Alright? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.